Dito, ang inyong sumbong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong, sino man ang nangangailangan. Ngayong Sabado, sa Responde, Mata ng Mamamayan. Expose, kawatan sa likod ng iligal na wildlife trade online, ating ibubuking. Ano po ba yung May bawal yung ano? Di ba para sa bata nung ganito eh? Hindi nga po, bawal po yan. May maliit pero mauna. Wala po akong magagawa. Baka pwede mag-message na lang po. Mga kabataang vlogger na ang content ay tumulong na maglinis sa kapaligiran, ating kilalanin. At bagong modus ng online employment scam, ibubunyag na ng Responde. Hindi ko na rin iniisip kung mababalik ba siya pero siguro parang nag-hope ako na sana mabalik. Pag nahuli, sana mabalik. Illegal na pagbebenta ng mga wildlife animals, patok na rin po yan online. Kaya mga otoridad, hindi tumitigil na habulin ang mga nasa likod ng illegal na operasyon na ito. Katunayan, isang entrapment operation ang kanilang inilunsad para masagip ang mga wildlife animals. Narito atin niyo pong tutukan. Nailigtas ang isang common snapping turtle at red-bellied piranha sa ikinasang entrapment operation ng PNP Maritime Group laban sa isang illegal na trader sa Antipolo City, Rizal. Ang kawatan, huli dahil sa pagbebenta nito sa ipinagbabawal ng mga hayop online. Ang video na entrapment operation na ito ay eksklusibong napasakamay ng Responde. Ano? Di ba para sa bata nung ganito eh? Hindi nga po, bawal po yan. May maliit pero mauna. Wala po akong magagawa. Baka pwede mag-message na lang po. Nagsimula po kasi yan sa usapan sa social media. So yung ating pong pusher buyer is nagpanggap po na buyer through online. Kasi po mapapansin po natin yung marami pong Facebook group na create upang magawa nila yung kanilang illegal activities. So yung ating pong pusher buyer naka-infiltrate po sa ganong group chat. So, doon po natin nakausap yung ating suspect at eventually nag-lead po sa kanyang arrest. Sa ilalim ng Republic Act 10654, maring ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga nasabing aquatic animals. Nakakuha po tayo sa kanya ng dalawang red-bellied piranha at saka isa pong common snapping turtle. So, yung ating po kasing red-bellied piranha or any kind of piranha ay pinagbabawal po under Section 102 ng ating Republic Act 10654. So, bawal po kasi talaga yun. Kasi pag nakawala po sila sa ating karagatan, pwede pong mag-lead sa pagkaubos ng other aquatic species. Yung sa snapping turtle po ng native at saka non-native po na reptiles, kailangan po magkaroon ng permit ang individual bago sila magmay-ari. So kung ikaw rin po ay magbebenta, kailangan nyo rin pong kumuha ng permit sa DNR para ibenta po yung pagmamay-ari nyo na turtle. So wala pong naipakita na dokumento yung ating pong suspect. Kaya po kinasuhan din po siya ng illegal possession and illegal trading ng wildlife under Republic Act 9147 po. Ayon pa sa PNP Maritime Group, nagiging talamak na ang paggamit sa cyberspace para makapagbenta lamang ng mga endangered species. September to December of the previous year, nagkaroon po ang Regional Maritime Unit
NCR ng 29 operations. Sa Northern NCR po, 27 po yung sa amin doon. At masasabi po talaga natin, marami po talagang nagbebenta ng illegal na wildlife. Iba-iba pong Facebook group, iba-ibang mga accounts, tsaka coded yung mga message po sa mga group na yun. Kung baguhan po ang law enforcer sa pag-visit sa mga group na ito, hindi rin sila basta-basta makakapasok kasi coded po yan. Martinez po. Base sa kanilang sinagawang interrogasyon, karaniwang walang mga dokumento ang mga ibinebenta nila online. Fast at easy money ang bentahe sa ganitong kalakaran. Base po sa aming interrogation sa kanya, matagal na po niyang pagmamay-ari. However, nabili niya rin po siya ma'am online. However, naisip niya, gusto niya nang i-give up yung kanyang mga wildlife species. So, unfortunately, nabenta niya sa ating kasamahan. Ang napapansin po namin, meron po talaga tayong mga species like Philippine myna or crested myna, yung Philippine hanging parrot. Merong mga python, fast break din yun. Mabilis lang yun kasi bebenta sa kanila, nakuha nila ng 10, benta nila ng 15. O 2 yun. O edi may 10 na sila. So easy money. Kaya naman, ang kanilang departamento nakatutok sa ganitong mga kaso. Ang PNP Maritime Group po is tasked to support our police regional offices in anti-criminality and other law enforcement operations. So, ang Maritime Group po specializes on the special laws po like Republic Act 10654 o yung ating pong fisheries law and the Republic Act 9147 o yung ating pong wildlife law. So kadalasan po yun po yung focus po ng PNP Maritime Group. Ang pagkakaiba po ng PNP Maritime at saka ng PNP, ang Philippine Coast Guard is the PNP is under the DILG, yung Coast Guard po is under DOTR. So ang nagkakaiba po kami sa layo ng scope ng ating jurisdiction. So pati yung Coast Guard sa Philippine Coast Guard din po kasi sa kanila po kumukuha ng permit yung mga malalaking bangka, naghihingi ng clearance para makalaot. Sa maritime po, wala po kami ganun. Anumang mahuling hayop agad nilang itinay-turn over sa ahensya ng gobyerno tulad ng DENR at BFAR. Kailangan po namin i-turn over kagad kasi sila po yung mag-issue ng certification yan kung ano po yung species na turn over namin sa kanila. Yun po yung mga gamit sa court. Pag sa mga wildlife naman po, sa DENR po namin, ma'am, sa Biodiversity Management Bureau namin sila turn over. Sila po yung mag-issue ng certificate naman kung endangered, threatened, or anong klaseng wildlife yung turn over po namin sa kanila. Hindi na tumatagal po dito. Yung mga nakikita nyo dito, mga surrender yan, dadalhin din po namin sa DENR yan. Kung may maabutan mga kayo dito, may operation pa kami, kaya hindi pa namin sila na-turn over. Pero pagka nabakante kami, turn over na namin sila. Ayon pa sa opisyal, maaari namang mag-alaga ng ganitong mga hayop pero kinakailangan mo nang kumuha ng kaukulang permit upang ito ay mapayagan. Kung meron po tayong individual na gusto pong mag-alaga ng any wildlife, mas maganda po, bisitahin po nila yung website ng DENR. Kasi doon po makikita nila kung paano po mag-apply ng mga kaukulang permit. Individually, dapat magkaroon po sila ng Certificate of Wildlife Registration. Yun po yung unang kailangan bago makapag-alaga po ng wildlife, lalo na yung mga endangered o yung mga imported nating mga species. Pagka ibibenta po nila, kailangan din po nilang humingi ng permit sa DENR para maibenta po nila yung pagmamay-ari nila. Mahalaga rin ang interagency coordination para tuluyan ang masugpo ang mga kriminal na sangkot sa ganitong uri ng iligal na kalakaran. Hindi po kaya ng isang organisasyon or individual
yung pagsalba sa ating kalikasan. So it takes very good teamwork po sa ating government agencies like the BIFAR, DNR, and the PNP Maritime Group po. Kaya naman kanilang panawagan sa lahat, huwag magatubiling kumontak sa kanilang tanggapan kung makakasaksi o di kaya may nalalaman sa operasyon ng mga illegal na transaksyon. Kung meron po kayong nakita na mga wildlife, kung hindi nyo po ma-surrender sa pinakamalapit na opisina ng DNR, bukas po ang lahat ng opisina ng PNP Maritime Group upang tanggapin yung mga nakita nyong wildlife species at kami po ang magsusurrender. Yung opisina po ng Maritime Group ang magsusurrender sa DNR para po matulungan natin yung ating kalikasan at saka makita pa nung mga apo natin yung mga species. Baka po kasi sa talamak na illegal wildlife trading, may mga species po na makanda ubos. Kawawa naman po yung ating kinabukasan at hindi na po nila makita yung ating mga species. Bawal yung ano. Di ba para sa bata naman ito eh. Yun nga po bawal po yung wala po akong magagawa. Ginagawa namin sa internet po. Anumang illegal na aktibidad na ating nakikita, online man o sa inyong komunidad, dapat itong agad na parespondihan. Dahil sa bawat sumbong na mabibigyan ng aksyon, ilang buhay ang posibleng maisalba mula sa tiyak na kapahamakan. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Malimit nating itapo ng mga gamit na napaglumaan na. May mga sira, punit at mantsa. Pero sa ilang mga bata at pamilya na nakilala ng grupong pamana, ang mga gamit na ito biyaya para sa kanila. Ang konseptong ito naisip na magkakapatid na Orense mula sa Montalban, Rizal. Mostly ng priority talaga namin, maka-help dun sa mga PWDs, tapos sa mga medyo kapos nating kababayan. Nag-start siya nung start ng pandemic talaga. Pero before pa, nag-charity na talaga ako. Pero wala pa siya talagang pangalan kasi more on charity donation. Parang nagdo-donate lang ako, mga ganun pa lang. Mula sa kanilang sariling mga gamit, nagsimula ang kanilang advokasya. Kaya Pamana LCS, kasi yung mga anak ko, LCS sila, lahat ng name nila. So lahat ng mga gamit namin na pinaglumaan nila, yun yung nag-start kaming i-donate. Kasi nga, di ba, parang to lessen din yung expenses na makakabigay kami ng help na hindi na kami ganong gagastos, na hindi kami bibili. Ang kanilang strategiya mula nang sila ay magsimula. Toka-toka sa pamimigay ng tulong sa mapipili nilang komunidad. 5 kami magkakapatid, so toka-toka. Okay, kaya mo mag-donate ng ganitong amount. So, kapag kakaya nila, okay, iipunin namin yung amount na yan. Kaya yung goods, kung kaya nila mag-provide, kunyari milk, bigas, kung kakayanan ninyo yon, pinaghahati-hatian namin yun, tapos saka namin nire-repack. Nagkakaroon din kami na nagpapadala kami sa ibang lugar kasi minsan sila yung mga mas kulang eh. Mas konti yung makakatulong sa kanila doon kasi mostly ng resources nandito sa atin eh.
So, ginagawa ko, naghahanap ako ng way kung paano ipapadeliver sa kanila. Like, papadeliver ko via courier, ganyan. Ayon pa kay Fatima, bata pa lamang sila ay namulat na sila sa ganitong gawain ng kanilang pamilya. Bata pa talaga, parang na-train na kami sa ganito. Kaya parang ngayon gusto ko rin mamana ng mga anak ko na syempre, minsan yung pagtulong kasi minsan nakakalimutan na natin eh. Kaya parang sabi ko, ano ba yung good thing na pamana para may iiwan kami sa mga bata, may mapupulot din sila na. Kaya mostly sinasama ko yung mga anak ko kapag may mga event kami para matuto rin. Ang kapatid niyang si Henry ang madalas na nagtutungo sa mga komunidad at mga pamilya upang sila ay kamustahin. Ngayon, mostly kami pumupunta sa site. Na doon kami mismo yung nakikipaghalubilo kami sa kanila, kinakamusta namin sila. Mas maganda yung nagkakaroon ka ng interaction eh. Para sa kanya, totoong kakaiba ang pakiramdam tuwing kausap niya ang individual na kanilang tinutulungan. But in our way, kahit pa nakapagbigay kami ng kaunting saya, kasi diba, yung ngiti minsan hindi mo nabibili yan eh. Yung ngiti mula sa puso, diba? Yun yung napaka-importante na dapat mong binavalue na kumbaga sa parang yung points na yun, alam mo yung, mahirap ipaliwanag, diba? Na kahit masalubong ka ng nanay niyan, kahit sa malaking pasasalamat para sa kanila rin nabigay mo sa mga anak nila yung ganung bagay. Karamihan ng kanilang nirerespondihan, mga kababayan nating may mga karamdaman sa lalawigan ng Rizal at karatig nitong mga bayan. Siguro 1,000 mga ganun yung namin, ang estimate namin. Hindi ko alam yung exact figures, but mostly ng mga natulungan namin, taga Rizal. Pero may mga nearby provinces din, minsan meron din mga Mindanao din, pinapadala talaga namin. Well, number 1 dito yung mga PWD ng mga bata. For example, yung may mga hydrocephalus, yung may mga cerebral palsy, yung may mga congenital diseases na sa puso, then yung may mga polio, yan. So, sila yung priority namin kasi napakahirap talaga. Alam mo yung pagka merong PWD ka na inaalagaan, lifetime yun eh. Hanggat buhay yun, aalagaan mo yun. So, kumbaga ang parang naging battle cry namin, kahit man lang makabigay kami ng isang malitas top toys, makangiti nga lang yung bata, di ba? Awareness sa kalagayan ng ating mga kababayan na may kapansanan. Isa rin ito sa kanilang isinusulong na advokasya. Tapos yung mga nakakasama mong mga may mga disabilities, saka minsan parang nakakatakot kasi hindi ka aware dun sa mga sakit nila, like yung mga condition nila. Minsan syempre, mostly hydro warriors, parang nakakatakot sa'yo pag bata kayo, di ba? Pero ngayon, parang, teka lang, hayaan nating maging aware yung mga tao para hindi sila kakatakutan, hindi sila iilagan. Kasi need nito ng mga tulong eh. Huwag mong ipagkait yung anong meron ka. Kung magkakasama na yun sa pagiging ang tao natin. Lalo na ngayon siguro, alam naman natin yung sitwasyon ng bansa natin na napakarami natin nakikihirap ng mga kababayan. Kaya nga ito, nung nasimulan tong pamana LCS, lalo na nung pandemic, maraming mga tao na tulungan. Ang daming hirap na hirap, lalo mga diaper lang, simpleng ganyan, isang gatas, gamot-gamot. Siyempre, hindi sila makalabas, yung lalo na pagka mga PWD, napakahirap nung ilabas, pa-check up, di ba? So, siyempre katulad sa mga aspeto ng kahit maliliit na bagay, nakakatulong kami na kahit paano iipsan yung hirap nila. Pagtulong habang pinapangalagaan ang kalikasan, hindi ito imposible ayon kay Fatima. Kasi ang nakikita ko, since parang advocacy talaga, ang advocacy kasi namin talaga, makalesen ng waste. Kapag humingi pa ako ng donation, makakadagdag pa ako eh. So, ang hinihingi kong donation, kaya minsan mga recycling namin. Tapos, ipinapapalit namin ng Eco Points. From Eco Points, nakakagather kami ng mga grocery items na nadodonate din namin doon sa mga tinutulungan namin. Tapos, yung iba, nagbibigay ng mga clothes. Pero sa clothes naman, kailangan yan, nilalabahan pa namin. So, hindi kami bibili ng bibili. So, nakakabawas kami doon sa matatambak ba, matatapon. Saka at least, alam namin kung saan namin
na ibibigay na mapapakinabangan nila. Kaya po kailangan talaga ng group effort eh. Kasi check po namin yan, kadalasan po kapag lilinisin pa namin kasi bago namin dalhin sa mga recycling booth, kailangan malinis na para mas ma-okay yung points na makuha namin. Saka para din po, yung ibang tao, malaman nila na from dun sa mga trashes nila, possible na makakuha sila ng incentive. Para sa magkapatid, ang panahon ng pandemya ang mas nagtulak sa kanila para mas lalo pang umalalay sa mga nangangailangan. Sa akin yung satisfaction na kapag ka nagti-thank you, tapos yung mga kids, kapag ka nakikita mong happy, although syempre pre-love yun, pero sa kanila talagang na-appreciate nila eh. Yung mga binibigay mong bagay na parang sa atin, parang nadidisregard na natin yun eh, wala nang halaga eh. Pero sa kanila talagang makita mo na talagang yung ma-appreciate mo yung value ng laruan na binibigay natin or something, kahit bagay eh. Pagka nasa kanila na, siguro nga sila na yung rightful owner ng mga bagay na yun. Yung pagtulong na nakakita ka ng ngiti na hindi mababayaran. Isa ng fulfillment yun. Kasi hindi ka naman talagang humingi ng in return sa kanila. Ang kailangan mo lang yung makita mo sila na kahit sa maliit na bagay, sumasaya sila. Anumang bagay na mula sa puso, tiyak na magbibigay ng kasiyahan sa sinumang makakatanggap nito. Ang responding hatid ng Pamana LCS sa ating mga kababayan at kalikasan. Talaga namang dapat nating tularan at gawing inspirasyon. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we are built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Panibagong modus ang naglipana sa ilang social media platforms. Dalang pangakong magandang kita kapalit ng ilang oras lamang na pagtatrabaho online, isa palang scam. At sa halip na kumita, ay nananakawan pa na malaking halaga ang kawawang biktima. Paano nangyayari ang modus na ito? Narito ang sagot. Isang ginang ang sinadya ang responde dito sa Net25 upang personal na itulog ang nangyaring panloloko sa kanya na ang tinaguriang online employment scam. Kwento ni Madi, hindi niya tunay na pangalan. Nahikayat siya sa alok na trabaho ng isang naturang mega group shopping mall online center upang magkaroon sana ng dagdag na mapagkakitaan. Nakita ko lang siya sa Facebook, tapos naging interesado ako kasi parang part-time job siya. Tapos ayun, nag-send lang ako ng interested, kumbaga, tell me more about it. Tapos ayun, nagsabi na siya sa akin sa WhatsApp, nakilala ko siya. Yung job kasi is napakasimple. Tapos
Parang since na yung involved naman is parang 100 lang naman, parang tinry ko siya. At para kumita, kailangan lamang niya gawin ang mga tasks sa isang application. Parang yung company is parang ina-outsource nila yung worker para doon sa job na yon. Ikukumpleto yung order na piniplay sa mga, meron silang mga mga online shop na mga kapartners. Tapos ayun, pag nakumpleto ko yung order, bibigyan nila ako ng 20% commission. Tapos meron naman, nasa app naman yon. So parang, yung una tingin ko naman is parang okay naman siya. Tapos, naibigay naman din kaagad yung commission, ibalik naman yung pera ko, tapos plus commission. So parang, akala ko talaga is talagang totoo siya. So, first task, second task na kompleto ko. Yung sa third task, ayun, doon na siya nag-mess up. Kasi nung medyo malaki na yung nailabas ko, tapos nag-expect na ako na ibabalik na ulit nila sa akin yung puhunan plus yung commission. Along the way, sabi nila nagkaroon ng glitch, na-expired yung code, kaya hindi siya pumasok doon sa e-wallet ko. Yung nailabas ko at saka yung commission ko, umabot siya ng 121,000. Sabi niya, o sige, sabi niya, ipo-forward kita sa finance department. Parang hindi na yung automatic na ako yung mag-withdraw. Parang meron ng isang tao mag-a-assist sa akin. Sabi niya, sabi ko, hindi ba yung parang katulad kanina na pwede ko nang gawin from my app, direkta na? Sabi niya, hindi kasi may instruction. Pumunta na ako doon sa finance department. Pagdating sa finance department, sabi niya kasi 121 na yung earnings mo, kailangan mo na magbayad ng tax. Tapos may binigyan na naman sila sa aking article about the tax, ganyan-ganyan. Nung time na yun, medyo parang medyo na ako, parang na-stress na ako kasi parang medyo kinakabahan na nga talaga ako kasi medyo malaki na yung nailabas ko. So parang, sabi niya, mare-refund mo naman yan pag nabigay mo yung 25% nung 121, which is 30,000 yun. I-report lang namin yan, tapos i-refund din namin yan right away kasama nung etong pera mo. So parang sige na, ganyan, you have 2 hours to complete to do this, ganyan. Yun ang ginawa ko. Para matapos na lang, nagbigay ako sa kanila ng 30,000 through their app. Tapos sabi naman niya sa akin, sabi niya, okay, sabi niya, sige, eto na, ipaprocess ko na yung tax mo, sandali lang, ganyan. Tapos maya-maya sabi niya, sige, sabi niya, you can proceed withdraw your money. Doon sa app kasi merong process doon ng withdrawal. Tapos di-withdraw ko na. Tapos sabi niya, sabihin mo sa akin pag na-process mo na. So ayun, di-withdraw ko na. Sabi ko, eto na, na-withdraw ko na. Tapos sabi niya, sige, wait 15 to 30 minutes para mag-reflect. Yung parang yung sa una, yung sinabi nila. Sa 15 to 30 minutes, wala, 1 oras wala, 2 oras wala pa rin. Hanggang sa yun, nag-message na sila sa akin mga after 2 hours. Maya-maya sabi niya, kaya pala hindi mo pa nare-receive, ito yung problema. So binigay nila sa akin yung screenshot. Yung problema pala is nag-expired daw yung code ko for that particular withdrawal. Sabi ko, bakit siya nag-expired? Sabi ko, nagawa ko naman within the time frame yung sinasabi mo sa akin yung pagbayad ng tax, tama naman yung process ko, ganyan. Sabi niya, ganito na lang, ipo-forward kita sa IT department, he can help you para ma-withdraw yung cash mo. So parang nasa isip ko, since expired code, may gagawin lang sila doon sa side nila, may gagawin lang silang parang para makorek yung expired code. Yung kausap ko na, ang sabi nung naman ng kausap ko, sige, para ma-fix yung expired code, you have to pay 24,400. Ayun na, talagang sabi ko, lokohan na talaga. Talagang medyo buo na talaga yung wala na talaga to. Dagdag pa ni Maddie, hindi biro ang perang nawala sa kanya. Total ko nasa 60,300. At mabawi ko kasi hard-earned money yun, hindi naman siya pinulot lang eh. Tsaka may pinaglalaanan kasi siya. Sinubukan naman niyang i-verify kung totoo ba ang kumpanyang nag-aalok ng trabaho. Actually, nag-try ako. Tapos may mga nakita ko mga link na about dun sa company, Mega Group. Parang based nga siya sa Singapore. Marami siyang mga parang articles na ang nakalagay naman is parang good place for career improvement, para mga ganon. Siguro mga 2-3 article ako nabasa na ganon. Tapos nag-proceed na ako doon sa kasi very rin naman sila, very aggressive din sa pakikipag-communicate sa akin. Siguro yun one way na parang ma-ensure na talagang makukuha nila ako. Parang in a matter of parang 4 na oras lang ata yung nung nangyari yun, parang nakuhanan nila ako ng ganon kalaking pera. Hindi rin umano siya nagkaroon ng pagdududa na peke ang trabaho na kanyang napasukan. Yung simula talaga wala. Kasi sabi niya, sige, kumpleto mo yung orders. Hindi ko kumpleto ko. Sige, i-withdraw mo na. From their app, i-withdraw ko na.
Tapos, o sige, wait parang 15 minutes, mag-a-appear na yan doon sa e-wallet mo. So, yun nga, true enough, nandun na, bumalik siya. So, first task yun. Yung second task, ganun din. Medyo mas malaki na nga lang, parang 1,600 na yung bumalik sa akin. 1,000 yung inilabas ko, 1,006 yung naging yung bumalik. Para maging parang, hindi ka na part-time, parang permanent member ka na namin. Punta ka dito sa task 3. Itong task 3, marami kang benefits. May binigay sila sa akin na ito yung mga benefits. Maganda talaga. Actually, medyo kasalanan na talaga ako noon kasi parang too good to be true na yung mga benefits. Pero kumbaga parang nandun kasi excitement ko eh. At dahil nabuking na niya ang modus ng scammer, ang gusto na lamang niya ay mabawi ang perang nailabas niya. Everyday nakikipag-usap ako sa kanila para lang hindi maputol yung connection kasi gusto ko lang talagang maging yung live yung namin para talagang gusto ko sila mahuli. Una, nainis ako dun sa sarili ko kasi bakit ako na-lure. Marami na naman ganyan nangyayari. Kaya lang, basta nalungkot ako, tapos yung parang sobrang nagsisisi. Bakit nagkaganon? Since then, hindi pa talaga ako nakatulog ng maayos. Agad naming sinamahan si Maddie sa PNP Anti-Cybercrime Group upang personal na makapagsampa ng reklamo laban sa nasabing scammer. Ayon sa tagapagsalita ng PNP ACG, hindi na bagong ganitong paraan ng panluloko. Actually, last year pa meron na to. That is why, sa Facebook page namin, lagi kami naglalabas ng mga modus kasi it's a mixture or combination of both. So yung case ni Ma'am, it's actually a case of Article 315, which is swindling estafa. So naging biktima siya ng modus ni scammer na employment scam kung tawagin namin sa cybercrime. Employment scam in a sense na makukuha nila ang mga job offers through social media, and once na naengganyo sila to apply dun sa job, ang gagawing modus nitong si scammer is hihingi sila kunyari ng parang magcha-charge ka muna, and then you have to complete 3 tasks. Babalik sa yung pera mo. Now, the third task, medyo malaki na yung hihingin sa'yo ditong recharge, kung tawagin nila. And pagdating nung naibigay mo na to or na-complete mo yung task, hindi mo na makukuha yung principal plus the commission. That's how they scam other people. Marami na tayong nabibiktima ng employment scam. And merong times na itong modus na to is a combination of 1 or 2 modus ng scammers. May posibilidad rin umano na mahuli ang mga scammers na ito. Nahuhuli naman po. Kasi we do money trail. So pag nagpunta sa amin si complainant, kukuhanin natin ang mga transaction receipts kung saan siya nagpadala ng pera. And most likely, this would be sa digital wallets or it can be also from yung mga banks. So pag nandoon, we have the number, magpa-file kami kay court ng motion, warrant to disclose computer data. When the court grants us this motion, this warrant, implement natin sa digital wallets or banks para i-reveal sa atin ang identity nung account number. So that's when we get to file the case in court. This will become easier now because of the SIM card registration law. Because right now, with this, hindi na kami magpa-face ng blank wall. At sa pag-asang mahuhuli ang scammer sa tulong ng Anti-Cybercrime Group at ng ating programa, agad na nagkasa ng isang entrapment operation. At dahil patuloy pa rin ang komunikasyon ni Maddie dito, mabilis na naitakdang araw ng kanilang pagkikita. Sa kanilang usapan, pupunta si Maddie sa opisina nito sa Makati City. Ngunit habang nasa biyahe, sinabi ng kanyang kausap na wala ito sa opisina. Sa halip ay meron na lamang daw ibang tao ang susundo sa kanya papunta sa nasabing opisina. Pagdating sa gusali kung nasaan ang umunay opisina, sinabi ng kanyang kausap na nasa kabilang gusali ang taong susundo sa kanya. Maya't maya pa ay nagpadala pa ito ng litrato ng taong kanyang kakatagpuin. Kaya agad siyang nagpunta sa nasabing lugar. Ngunit, hindi pa rin niya ito nakita. Sabi ko, nandun ako, tapos sabi niya, lumakad pa ako ng konti. Binigay siya sa akin picture kung sino yung magpipick up sa akin. Tapos nung nandun na ako dun sa isang lugar kung saan niya ako pipick up, nag-message ulit siya na parang sinabi niya is dumiretso na ako dun sa opisina, dun sa address na sinabi nila. Nung nandun naman na ako, nag-message na naman siya sa akin na sabi niya,
Yun daw magpipick up sa akin doon sa unang lugar kung saan ako nag-antay ng una. Hinahanap daw ako. Tapos maya-maya sabi niya sa akin, magbayad ka na lang kasi sa akin. Parang pinagbabayad niya na ulit ako online kasi hindi sila nag-accept daw ng payment na cash. Parang sinabi ko sa kanila, bakit sinabi niya na pwede? Kung tatlo kayo nagsabi na pwede, kaya nga pumunta dito. At dahil napagod na sa pag-aantay, sinabi ni Maddie na papasok na siya sa loob ng opisina. Pero Biglang nag-message sa akin yung manager. Sabi niya, yes, I'm here. You can come in and we will make a case for you. Parang gano'n, we will prepare a case for you. Yun yung pagkasabi niya doon sa chat. Pumasok na lang ako doon. May kasama akong isa. Pagpasok namin doon, yun nga, sabi ko, pwede pong makausap si Stephanie. Sabi niya, ay naku ma'am, sabi niya, Stephanie Rachel, wala pong ganyan. Ano po bang company hinahanap niyo? So, ayun, sabi ko, mega group, sabi ko. Tapos sabi niya, naku ma'am, wala pong ganyan dito. Naku ma'am, iyan ba yung ano, parang kinawento na sinabi na nila sa akin na parang meron na palang president, meron pa palang nauna sa akin na ganun din na pumunta doon, tapos tinatanong yung company na yun, ganyan, hinahanap yung mga tao. Alam na rin naman namin na talagang hindi siya totoo, pero yun, doon talaga sink in na sa akin na talagang scam talaga siya. Kasi parang noong una kasi parang nagho-hope pa ako na makikita ko siya kung hindi man maibalik sa akin yung pinaramis nila ng mga commission, ganyan. At isang hope ko kasi is yung mahuli sila. Naggawa ang Anti-Cybercrime Group through the initiative of our investigator to conduct an entrapment operation para possibly kung mahuli natin tong perpetrator, tong si scammer na nag-scam sa kanya. Meron kasing hinihingi ulit na additional 24,000 para nga makuha niya lahat ng pera. So, syempre si victim, gusto niya talagang makuha yung amount ng money na invested niya. Nung mag-aabutan na, hindi pumayag si suspect lumabas. So, nakaramdam siguro or nakakutob. So, hindi natin siya nailabas kaya hindi siya nahuli. Another reason kung bakit hindi lumabas si suspect is, it's possible na wala siya talaga doon. at dahil bigo ang mga operatiba na mapalutang ang sinasabing scammer. So what we are going to do right now is to file a warrant to disclose computer data sa court. Muli ang nagbabala ang opisyal upang maiwasan na mabiktima ng mga scammer. Let this be a fair warning to everyone na wag po tayong masyadong naniniwala dyan sa mga employment scam. Wala pong nagpapa-employ na nagbibigay muna kayo ng pera nyo para kayo ma-hire. Sa tulong ng Google Image Search ay sinubukan naming hanapin ang taong nasa litrato. Ngunit ang tao sa nasabing larawan pala ay isang kilalang artista sa bansang Thailand. Isa itong patunay na talagang naloko si Maddie. Sa pahayag na ipinadala sa programa ng Sterling Group of Companies, nilinaw nila na wala silang anumang kaugnayan sa Mega Group Shopping Online Center. Katunayan, wala ring opisina ang Mega Group sa kanilang gusali. Nakikiisa rin sila sa responde sa pag-imbestiga sa naturang online employment scam upang mahuli at makulong ang mga manlolokong nasa likod ng operasyong ito. Nagpasalamat din ang Sterling Group of Companies sa pagkakataon na ibinigay sa kanilang kumpanya para linawin ang issue kung saan nasasangkot ang kanilang pangalan. Isang mensahe naman ang nais ipaabot ni Maddie sa mga taong nanloko sa kanya. Tigilan niyo na. Hindi ko alam kung bakit niyo ginagawang hanap buhay yung pang-i-scam. Sana tigilan niyo na kasi hindi niyo alam kung sino yung mga kinukuhanan niyo ng pera. Hindi niyo alam kung paano yun nakuha yung pera na yun. Tsaka dahil sa ginawa niyo yan, hindi niyo rin pakikinabangan yan. Babalik sa inyo yan, maniwala kayo sa akin. Babalik sa inyo yung ginawa niyong masama na yan. Hindi lahat ng tao ay patas na lumaban sa hamon ng buhay. Dahil may ilan pa rin na mas pinipili nila na makapanloko ng kapwa sa halip na magtrabaho ng malinis at marangal. Kaya hindi titigil ang responde sa pagsisiwalat na mga modus na bumibiktima sa ating mga kababayan.
si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Good luck. Yun lamang po. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net25. Sa mga nakalipas na mga linggo, sunod-sunod na mga balita na sangkot ang mga kabataan sa karahasan. Pero ibahin nyo ang mga batang vlogger na nakilala ho ng Responde. Sa halip na makaperwisyo sa iba, tumutulong pa sila na maglinis sa mga footbridge. Bakit nga ba itong napili nilang content sa kanilang mga vlog? Tunghayan po natin. Patay ang isang high school student matapos itong saksakiin ng kapwa niya mag-aaral sa loob pa mismo ng paaralan sa Culiat, Quezon City. Patay ang isang grade 6 student dito sa San Jose del Monte, Bulacan matapos mabaril ang kanyang sarili sa loob mismo ng kanilang paaralan. Ang baril ay pag-aari mismo ng ama ng biktima na isang pulis. Arestado rin ang tatlong kabataang nagnakaw ng cellphone sa isang teenager dyan sa barangay Doña Imelda sa lungsod rin ho ng Quezon. Sa nakalipas na mga linggo, sunod-sunod na masasamang balita, nasangkot ng mga kabataan ang gumulantang sa sambayanan. Una rito ang nangyaring pananaksak ng 15 anyos na estudyante sa isang grade 7 student sa barangay Culiat, Quezon City. Kaso ng pambubuli ang isa sa tinitingnan ng otoridad na dahilan ng pananaksak. Naisugod man ang biktima sa ospital, ngunit hindi na ito umabot ng buhay sa paggamutan. Isang grade 6 student naman ang namatay matapos niyang aksidenteng mabaril ang sarili sa loob mismo ng kanilang eskwelahan sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa investigasyon ng otoridad, lumalabas ang baril na bitbit ng bata ay service firearm pala ng kanyang ama na isang pulis. Ang nasabing baril ay malayang naipasok na estudyante sa loob ng eskwelahan dahil sa maluwag na seguridad. Mga kabataan din na sangkot sa insidente ng pagnanakaw ng cellphone sa kapwa nila teenager sa lungsod ng Quezon. Ang modus sa mga sospek, bubugbugin ng biktima saka kukunin ang gamit ng mga ito. Pero bago pa man ang mga insidenteng ito, una nang ibinunyag ng Responde ang panloloob ng mga kabataan sa mga tindahan sa Mambugan, Antipolo City. At ang riot sa Malabon City, napawang mga menor de edad din ang sangkot. Ang lahat ng mga pangyaring ito, nakakaalarma na. Kailangan agad na kumilos ang pambansang pulisya, katuwang ang Department of Education o DepEd, para maglatag ng mga sistema kung paano masusugpo ang karahasan sa loob at labas sa mga pampublikong paaralan. Kabilang ang regular na pagpapatupad ng school visitation. Sa kabila nito, may nakilala ng Responde ng mga batang vlogger at ang kanilang ginagawang content, maglinis ng mga footbridge. Ayon kay Earl, gusto nilang magkaroon ng kabuluhan ang ginagawa nila sa kanilang vlogs. Yung usual content po namin talaga is ano po talaga kadalasan po funny videos po talaga. Doon po talaga nag-umpisa yung Kido Bros, yung grupo po namin. Sa tinagal ng panahon, nag-isip po kami ng ibang niche, kumbaga content po. Dahil taga dito lang din po kami and nakikita namin yung overpass po doon na, yung footbridge po doon na sobrang dumi. Kaya hindi na po kami nagdalawang isip na linisin yun and yung ano po na yun, wala pong ano sa amin, walang nag-utos. Ginusto lang po talaga namin and wala po kaming hiningin kapalit doon and sponsored, wala pong sponsored doon. Kumbaga gusto lang po talaga namin nalinisin yung overpass na doon. Isang taon na mula nang sinimulan ni Earl ang pagbablog. Nabuo lang po talaga yun sa pangarap lang po talaga. Nangangarap lang din po talaga kami mga kabataan po. Ano po 17 years old po ako nagsimula. Tapos po yung may ano na kami, kahit papaano may idea na kami sa aming ginagawa. And inoonti-onti na namin gumagawa na kami ng way para ayun, makapag-vlog kahit papaano. Hindi po namin pinapahirapan sarili namin, kumbaga nilalaro lang po namin yung vlog. Kumbaga po, ini-enjoy lang po namin yung
ginagawa namin. Dagdag pa niya, nilinis nila ang footbridge dahil sa nakita nilang kaawa-awang lagay nito. Kung i-rate sa 10, masasabi ko pong 9 po. Kasi po, halo-halo po talaga. May mga buhangin po, tapos po, sobrang panghi po talaga. Yung sahig po nun, lumot-lumot na sa sobrang po talaga, abandon na po talaga. Kaya rin po kasi na-abandon yung dati kasi po, wala pa pong pasok yung mga bata dyan. Harap lang po ng, ng Rosa Susano Elementary School. Kaya po, yung time na walang pasok po, sobrang po talaga kalat. Nag-start po kami, sa pagkakaalala ko po, 10:30 po yun kasi ko pa sa utak ko eh. Sobrang init po, tirik yung araw. Nilinis po namin yun, natapos po kami noon, alas 4 na po ata noon, 3 ganun. Bukod sa paglilinis, pininturahan din nila ang bakal sa footbridge. Nagpintura rin po kami doon. Talagang pinaganda po talaga namin po yung overpass. Naisip lang po kasi namin yun na itry po na gawin yung toothbrush na ipang ron sa may bakal po. Yung pagpasok po, pag-angat po doon sa may hagdanan po, yung pinakamigit na pong bakal doon pala yung pininturahan namin. Pinagsimula po kami in 12, natapos po kami mga alas 5 na po ng hapon. Mga po kami, 5 po ata po kami nagpintura po eh. Puro hindi namin po inisip yung pagod eh. Talagang po talaga namin na matapos po namin yun. Paglilinaw nila, hindi nila ginagawa ang paglilinis para lamang sa content sa kanilang vlog. Kasi sinasabi ng iba sa amin, kino-content lang daw po namin yon para daw po may views kami, may pera po. Hindi po nila alam na dun sa mga views namin, sa laki ng views namin is wala kami nakukuha doon. Ni piso po, wala po kami nakukuha doon. Kumbaga, ginagawa po namin yung kasi may mata po kami. Kita naman na po natin yung kapaligiran natin. Nakadepende na lang po siguro sa sa mga nagbubulag-bulagan po. Syempre, yung ganun po, hindi mo naman kailangan talaga i-vlog yun kung totoosin po. Pero kasi, as a content creator, dapat, as a influencer, dapat nag-i-influensya tayo ng magandang ginagawa. Kaya po ginagawa namin yun para maka-influensya po sa mga kabataan na itigil yung maling gawain at pumunta sa landas ng tamag. Nakatatlo na po kami sa may footbridge sa Uyo, pati dun po sa Holy Cross. Masaya rin ang grupo sa mga papuring natatanggap nila dahil sa kanilang ginawa. Parang natuwa po sila na, wow, ang linis na ng overpass. Parang sa pakiramdam po ng mga tao, parang hindi na sila yung papasok na, ay, ang ng overpass, ang dumi-dumi dati. Parang ngayon, nabago. Kumbaga, marami pong natuwa dahil sa pagganda ng overpass po. Wala naman po nakakita sa amin na actual namin nililinis, wala naman po dumadaan. Pero po, isama na rin po namin yung na-upload na po namin, doon na po kami nakatanggap ng mga magagandang komento po. May mga kami doon. Ganyan dapat ginagawa ng kabataan kasi gaya ng sabi sa ating pambansang bayani po, kabataan ng pag-asa ng bayan. Nakakalambot po ng puso kasi syempre po, as a student, mga bata pa lang po kami. Kahit papaano po yung ganong bagay man lang, kahit sa salita man lang, ma-appreciate mo talaga sir kasi syempre pinaghirapan mo rin yung mga bagay na yun and yung pinaghirapan mo na-appreciate ng ibang tao. Nilinaw ni Earl na hindi nila pinapabayaan ang kanilang pag-aaral kahit pakasabay ito ng kanilang pag-vlog. Nagkakaroon po kami ng schedules po. Hindi naman po kami pare-pares ng pasok, hiwalay-hiwalay yung namin, yung eskwelahan namin. Gumagawa po kami ng schedule, nag-uusap-usap po kami, ganito, mag-vlog tayo ng 5 days before, nagsiset na po kami, nag-i-schedule na po kami ng vlog para po malaman kung sino yung mga pwede at hindi pwede. Pag naset na po yun, dun po namin gagawin sa walang pasok po. Hindi po namin napapabayaan or na pag-didikit yung kumbaga na may maintain po namin yung oras namin. Ang message ko po sa kagaya naming kabataan, habang bata pa tayo, gumawa na tayo ng kabutihan kasi pag nasanay tayo sa mabuting gawain, madadala natin yan hanggang sa pagtanda natin eh. Pero kung pupunta tayo sa maling gawain, hanggang pagtanda natin, madadala natin yan. Huwag natin kakalimutan yung sinabi ng ating pambansang bayani na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Huwag nating gawing na lang yun, kasabihan po. Ipakita po natin na kahit bata pa po tayo, kahit papano is nakakatulong na tayo sa ating kapaligiran kahit sa maliit na bagay man lang. Sa report ng PNP may tuturing na mga isolated case lamang ang pagkakasangkot ng mga kabataan sa iba't ibang kaguluhan.
at hindi ito ang kabuwang larawan ng ating lipunan. Mabuti na lamang at nariyan ang mga kabataang tulad ni Earl at ng kanyang mga kaibigan na nagpapatunay na buhay sa ating mga kabataan ang may mabuting pag-uugali at handang rumisponde sa anumang paraan na kanilang maibibigay. Kung kayo po'y may nais na isumbong sa inyong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala ang mga samot-saring problema, kaya tuloy lamang pong pag-aksyon, paghahanap ng solusyon, lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos at ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible, basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo'y walang patid. Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan. Tenga at bibig ng masa sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Kahit sino, lagi palaban para sa tama't di mo. Pag-aalinlangan ng lapitan at bilang tagapagbantay nandito 24 oras nakabantay kape. Ano man ang mangyari, hindi titigil. Tuloy lang sa pagresponde. Tuloy lang sa Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible, basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Ikaw ba'y naaabuso at nais kang malamangan? Kung nasa katwiran, walang dahilan para mag-alangan. Kung meron daan, alam mo may lupa o hadlang at meron depekto. Tatapalan ng lunas, meron kasagutan at laging konkreto. Ang aming sagot para sa lahat, panig sa katotohanan. Ang mga maling baratang sa iyo'y pabubulaanan. O residente, komento mo dito ay pwede. Suhestyon, bagay